Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word, ato ang Bible study every night. I hope nga you are now ready alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So by this time ato ang sugdan ang ato ang Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wondered how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Thank you for that wonderful singing. So, this time, ato ang i-open itong mga Bible, mga kaigsuunan palihog in the book of Genesis chapter 1. Atong basahon ang verse 1 paingon sa verse 5. Genesis chapter 1, verse 1 paingon sa verse 5. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day." Magampo ta. Father God in heaven, thank you Lord sa another opportunity that you have allowed nga among maangkon karon Ginoong Dios to open your word and study it, Ginoo. I pray that you would bless each of us nga makaangkon mi Ginoo og mga pagtulunan nga makahatag gid ambog kalig-on Ginoong Dios, reminder sa imong gugma, imong grasya ug imong gahom alang sa among mga kinabuhi. Continue to be with us, Lord. Continue to bless us. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. So again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. The title of our Bible study tonight is, first of all, find in May 2 sa atong mga daily bread, and it is entitled, Let There Be Light. Let There Be Light. And I hope nga kini atong yung masabtan karon and atong makita ang mga lessons that God would want us to hear this evening. And sa tunandan ato ang tanahon mismo ang ato ang text, and let us go directly to our text para ato kining tanahon ang mismong pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, ang atong teksto karon is the beginning of the Bible. Kitang tanan gid nakabalo ug nakabasa na gid ani. And I hope by the grace of God we will see some things nga angay natong tun-an karon mga kaigsunan. So first of all, the Bible says, in the beginning, God created
the heaven and the earth. So, God created in the beginning. Sa ato mga kaigsuonan, God is in the beginning. Siya na mismo ang sinugdanan. Siya ang source of everything. Because He is the creator of everything. Nagbuhat sa tanang mga butang nga makita sa tao mga kaigsuonan. Well, in fact, in the New Testament, this truth is repeated in Acts chapter 17 verse 24. Anawan ninyo ang mga Bible mga kaigsuonan. Acts chapter 17 verse 24, the Bible says, atong pagbasahon, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Now, according to Acts chapter 17 verse 24, mga kaigsuonan, since God created everything, He is the Lord of heaven and earth. You see? So meaning He is above everything. So tama ra gyud kaayo that we will obey and follow the rules, the law of God because He is our creator. He is the Lord of heaven and earth mga kaigsuonan. Now karon, because God created everything, it means He is also our creator. Siya ang nag-create kanato. And we will never be complete without knowing our Creator, our beginning. Ingon pagani sa mga panultion sa mga Tagalog, ang hindi marunong lumingin sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang patutunguhan. So malapas mga panultihon sa mga Tagalog, mga kaigsuonan. Indeed, if it is applied to God, tinuod yun. Di gid ta makaabot sa atong gusto pang paingnan nga mao ang gingharian sa Dios kung di ta makita mutanaw sa ato ang pinanggalingan which is God Himself, because God is the beginning and the end. Now ato makitaan pud mga kaigsuonan no nga nindot kaayo because He is the creator, meaning He's the designer. He knows everything sa atong mga kinabuhi. Og kabalo siya kay siya may designer, kabalo siya kung unsa ang pamaaging we will be morabita og maka mo function ta in the best way we could be. Di ba, remember ninyo ang usa ka illustration regarding kang Ford. So si Ford daw, the creator of that car nga kanang Ford machine, kanang sakyanan. And ato makita one day daw sumala pa sa usa ka story nga Ford was walking along a road and nasa nakita ang usa ka driver nga nag-drive sa iyang Ford nga sakyanan. And this man was somewhat nga naay knowledge about mechanics. So meaning iyang ginaayo-ayo ang iyang sakyanan. And then Ford came and offered a help. So nga, can you allow me to help you? Ano tong mong tao siyang garbo nga, ay na okay na, kaya na ako ni because I am mechanic. I know something about sa pag-ayos sa sakyanan. So don't bother. Si Ford, tanaw lang siya. And hangtod nga, wala kantos tong mga tao, tong mga tao nga, sige daw bi, tabangi daw ko, ikaw daw. And then pagkauman, si Ford, na siya gikuri-kuri gamay, niya pagkuri-kuri niya, sige daw, i-start daw. Ni-start, niyandar ang sakyanan. And then, tong mga tao nga, nganong kabalo man kaani? In all my knowledge about machines, nganong, wala ko naayo, ikaw naayo man nimo. Sumala pa ni Ford, because I am the inventor of this machine. Kay ang mauding tao, siya ang nagbuhat atong maong machine. That's why he knows more about that machine. So, regarding as mga kaigsuonan, if we wanted to function well sa atong mga kinabuhi, if we wanted to be the best of what we can be mga kaigsuonan, then we need to come to God. Duol ta sa atong Ginoo mga kaigsuonan who knows better sa atong mga kaugalingon. Maybe daw the reason why nga dili taga-function well, dili nato ma-attain ang pinaka the best of our abilities because wala ta ni duol una sa atong Ginoo. So mga kaigsuonan, we must come back to our Creator if we wanted to know how to function well, better as a man ibabaw na ining maong kalibutan because He is our Creator. He is the beginning of everything. And without Him, di kita mo function well.
Now, remember ninyo ang kitlibok account sa Genesis chapter 1. Di ba? Kung imong pagbasahon mga kaigsuonan, when God created something, He talked to something mga kaigsuonan. Tanaw nimo, first of all, tanaw nimo ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga gihimo niya ang mga tanom, giingnan niya ang yuta. Let the earth bring forth grass. And sa ato makita mga kaigsuonan, verse 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit. You see? Sa diha nga gihimo niya mga kaigsuonan ang mga isda, giistoryahan niya ang tubig. Verse 20, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. And ato makita mga kaigsuonan nga sa diha ang gihimo niyang mga langgam, giistorya niya mga kaigsuonan ang kahanginan. And the fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Now, ato makita mga kaigsuonan, how about sa diha nga gihimo sa Dios ang tao? If God talked to the land when He created katong gitawag nga tanom, gistoryahan niya ang hangin, sa diyang gihimo niya ang langgam, gistoryahan niya mga kaigsuonan ang yuta, sa diyang gibuhat niya ang gitawag nga mga mananap. And if you would remove all those things sa ilahang natural habitat, mga matay sila. Kuha ang isda sa tubig, dili makasurvive ang isda. Kuha ang gitawag nga langgam nga di na siya makalupad, dili siya magmalipayon. You see? And kuha ang mga mananap sa yuta mga kaigsuonan, and they will not enjoy their life. They will not be complete. Now karon, kinsa man ang gistoryahan sa Dios sa diha nga gihimo niyang tao. Tanaw nimo ang verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness. So meaning when God created man, He talked to Himself within the unity of the Trinity. Gistorya sa Ginoo. Nga ato makita mga kaigsuonan, if dili magmalipayon ang langgam, ang mananap, kung kuhaon nimo sa ilang natural habitat, ang tao dili mahimong kumpleto tung mabulag sa Ginoo. You see? So ato makita mga kaigsuonan, we need God. In the first place, He is our Creator. He is the beginning sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsuonan. Tanaw nimo, ang word nga God diri sa ato ang teksto sa verse 1 is Elohim. Ang ganang Elohim is uniplural word. Uniplural word ang Elohim mga kaigsuonan. And ato makitaan that it talks about the strength and power of God. Pero ato tanawon ang uniplural word. Meaning, this uniplural word, mura bitawag family. Family is a uniplural word. Nga naman, one family, singular, pero this one family is composed of father, mother, and children. So kani pong God mga kaigsuonan that is used here is Elohim. Dili siya Eloah. Eloah is singular. But Elohim is a uniplural word. It connotes mga kaigsuonan that within the unity of the Godhead, there is persons, 3 persons. At least mga kaigsuonan ato makitaan, there is ato ang gitawag nga text, di ba God, ang Dios. But elsewhere in the scriptures, we find that the Son is the Creator. You see, tanawan ka Hebrews chapter 1 mga kaigsuonan. Tanawan ninyo ang gitawag na pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 1 verse 8. Ngon pang pulong sa Ginoo, but unto the Son, kasi istoryahan, ang anak. Unto the Son He saith, thy throne, O God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So remember, ang giistoryahan is ang Son, ang anak. Verse 9, and thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. Now look at verse 10. And thou, Lord, remember, we are talking about the Son. And thou, Lord, in the beginning, you see, using the same words in Genesis chapter 1, in the beginning, has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. Who is the Creator according to Hebrews chapter 1? The Son. You see,
Who is the creator according to Genesis chapter 1? God. So meaning mga kaigsuonan, ato makitaan that in the Godhead, there is multiple persons. And that is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now let us go on sa verse 2 mga kaigsuonan. Sa verse 2, ato makita, no, matingala ka, nga, and the earth was without form. Without form, meaning walay order. There is no order. And void. Meaning void, chaos, may chaos sa earth. And darkness, meaning darkness, kangit-ngit, was upon the face of the deep. So when God created the earth, ato makitaan mga kaigsunan, in the very beginning, when He first created it, without form, void, na chaos, and na darkness mga kaigsunan. But, ato makitaan, dili na i-allow sa Ginoo nga inana lang perminti. So, it shows us karon nga kita nga mga tao, without God, yes, He is our creator, but without Him, there is disorder sa tong kinabuhi, walay form atong kinabuhi. Without Him, there is chaos atong kinabuhi, na void atong kinabuhi. Without Him, there is darkness atong kinabuhi, mga kaigsuonan. So, kani pa lang daang sa Genesis chapter 1, we are the creator of God, but if we are the creation of God rather, we are the creation of God, but if we will try to live without the creator, ato makitaan, wala tay form, wala tay, we are void, and we have darkness. Without Him, without our creator. But mga kaigsuonan, the earth nga, in this state, without form, na void and darkness, ato makitaan, wala, gipasagdan sa Ginoo nga ani. In the presence of God, tanaw mo ang verse 2 para pagbasa, and the Spirit of God. So, in verse 1, ato makitaan that there is the Father and Son. In verse 2, but the Spirit of God move upon the face of the waters. So, mga kaigsuonan, in our life, atong gitawag makita, without Him, there is without form, void, and darkness. Without God. Pero, if the Spirit of God will move in us. Kaning move diri mga kaigsuonan, it means kana bitaw maglumlum ang kwan, hovering. Kanang nagbrood ang isa kay na yan, iyang ginatuyok-tuyok ang mga itlog para ma-distribute pag-ayo ang iyang kainit. So, iyang ginabrood, meaning gibrood sa Ginoo ang kalibutan, gibrood sa Holy Spirit ang kalibutan. The same word used in Deuteronomy chapter 32 verse 11. Tanawagan ninyo sa usa ka eagle. Deuteronomy chapter 32 verse 11. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, the Bible says, as an eagle stirreth up her nest, flattereth, kaning flattereth. This is the same word sa move in Genesis chapter 1 verse 2. Over her young, spreaded abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. You see, iyang flattereth, meaning gibrood niya ang gitawag ng kalibutan. And because God brood or move upon the face of the earth, wala nagpabilin nga without form, without void, and darkness ang kalibutan. Nakaangkon og kahayag ang kalibutan, nakaangkon og form ang kalibutan, nanay order ang kalibutan when God move upon the face of the earth. You see? So mga kaigsuonan, kabalo ka, without the Spirit of God sa imong kinabuhi, there is no form. There's no order. There is chaos permanente. And there is darkness mga kaigsuonan. Now ato makita no nga ang naghatag dig form sa tuwa. Orders tong kinabuhi is God. You see? Ang Dios. Tanawa hunahuna ang kinabuhi nga walay Dios mga kaigsuonan. Imagine your life kung dili tinuod ang Dios. Your life will be without purpose. Nabuhi lang ka diri sa kalibutan for what? No purpose at all. You see? Ang mga pag-antos nimo, why purpose? Unsay rason sa mga pag-antos? Unsay rason sa mga kasakit sa kalibutan? If there's God, there's no God. You see? Walay hustisya. Katong mga tao, mga kaigsunan who inflicted evil and wala nangadakpan, naghimog, kadautan throughout their life. Walay justice nga mahitabo if there is no God. But we praise and thank the Lord. Ang Bible, wala siya nag-argue nga naay Ginoo, wala. Declare niya ditso. You see? The Bible did not argue if God exists or no.
No, wala na nagibuhat sa Ginoo. The Bible directly declare that there is God. You see? Now karon tanawa ang verse 3. From darkness, without form, void. Verse 3. And God said, let there be light. And there was light. Now, kabalo ka sa first day, gibuhat sa Ginoo ang light. Pero, nga naman, nga pagka fourth day pa man gibuhat ang mga heavenly bodies, ang sun, ang stars, ug ang moon, ikaupat ka adlaw, gibuhat sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang sun, stars, moons in the fourth day. Nganong na may light diri? What is this light? Now, karon mga kaigsuonan, inani na hitabo. Tanawon nimo sa verse 4, and God saw the light, that it was good, and God divided the light from darkness. And verse 5, and God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. So, unsay pasabot ani mga kaigsuonan? So, in the beginning, when God created the earth, ato makita nga naghimo siya light in some orientation. Unya kini nga light mga kaigsuonan is staying in one place. Nganuman kay naa may night and naa may evening and morning. Kay naa may evening ug morning mga kaigsuonan, meaning in the beginning nag-rotate na ang earth. So earth is already rotating. In this light mga kaigsuonan nag-rotate siya kay na may evening ug morning. So meaning nag-rotate siya because evening and morning will be impossible if the earth is not rotating. But in the fourth day, when God created the sun, He placed the sun in the same orientation kung ahatong light mga kaigsuonan. So in the first day, God created the light that caused the evening and the morning. In the fourth day mga kaigsuonan, ang sun didto niya gibutang sa orientation kung asa tong gitawag nga light. But the question is, what is this light? Unsa maning light nga ginaistoryahan sa pulong sa Ginoo diri mga kaigsuonan? Now look at this. In 1 John chapter 1 verse 5, 1 John chapter 1 verse 5 mga kaigsuonan. Look at this. Okay? Nagingon ang pulong sa atong Ginoo, verse 5. Then this then is the message which we have heard of Him and declared unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So, I believe mga kaigsuonan nga ang atong makitaan nga in the beginning, when God said there was light, He is that light Himself. Siya tong kahayag mga kaigsuonan. And kabalo ka, in heaven, sa katapusang panahon, ang adlaw dili na nato kinahanglan. Ang adlaw mga kaigsuonan, dili na nato siya gitawag nga gamiton pa. Nganuman, look at this in Revelation chapter 22. Open your Bibles there please. Revelation chapter 22 in verse 5. Tanawan ninyo yung mga Bible. The Bible says, and there shall be no night there, referring sa heaven. And they need no candle, neither the light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. You see? So God will be our light in heaven. Di na kinahanglan pa ang sun, mga kaigsuonan. So we could say that in the beginning, when God said, let there be light, it was His appearance. When God was there, the presence of God became the light adtong panahon na mga kaigsuonan. You see? So ato makitaan, ang tinuod ay nga kahayag sa tao ang Dios. There is darkness sa imong kinabuhi kung wala pa kay Dios. If you are still suffering darkness sa imong kinabuhi karon mga kaigsuonan, maybe wala ka kaila sa Dios. You need to know God now. You need to have a relationship with Him. Kaya kung gitawag nga kaila ka sa Dios, I believe mga kaigsuonan, in all the hardships sa imong kinabuhi, you will always see light. Di ba? Kay kabalo ka og namang mangit-ngit nga parte sa imong kinabuhi, kabalo ka kanay bitawng flashlight. Ang flashlight mga kaigsuonan, mas muhayag siya kung ngit-ngit. Mas ma-appreciate niyo yung kahayag kung ngit-ngit. So mga kaigsuonan, even though there is
some darkness sa imong kinabuhi, di gid mo ma-deny nga naa ang Dios. Nganuman, because the more you are facing darkness, the more the light of God will shine sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan. Now look at this. In the book of John chapter 8 verse 12. Open your Bibles there, please. John chapter 8 verse 12. Ingon pa ang pulong sa atong Ginoo. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So mga kaigsuonan, Jesus Christ is the light. In Him, kung musunod ka sa iyaha mga kaigsuonan, walay kangit-ngit nga imuhang maasinati sa imong kinabuhi. You see, there is always His guidance na ay kahayag mga kaigsuonan nga iyahang igahatag sa imuha. You see? Now karon tanawa. In John chapter 1, open your Bibles there. John chapter 1, atong abrihan ang ang mga pulong sa Ginoo. Now karon, the Bible says, verse 9, that was the true light, which lighteth every man that cometh unto the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. You see? The world knew Him not. And that's the problem. Siya ang kahayag sa kalibutan, pero ang kalibutan, mga kaigsuonan, wala nakaila sa iya. Nganong wala man nakaila ang kalibutan sa iya? Or wala ni ila ang kalibutan sa maong kahayag. Nganuman, look at this. In John chapter 3, abrin niyo mga Bible, John chapter 3, verse, atong basahon ang verse 19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. You see? So mga kaigsuonan, that's the problem. Christ is our light. Pero ngano man gyud nga naamang gyud mga tawo nga napagyapos kang ngit-ngit karon? Because they love darkness more than light. It's the choice. It's their choice, mga kaigsuonan. In chapter 1, verse 9, unsay gibuhat sa Ginoo? Di ba sa John? Gihayagan niya ang tanang tao. Okay, akong balikon ninyo ha. Akong balikon ha para ato ang gitawag nga maklaro. Verse 9, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. So meaning, tanang tao, gihayagan yun ni Kristo. Wala sa gipili, mga kaigsunan. Everybody, iyag yung gitagaag kahayag. Pero nganong namang gitaong nas ngit-ngit? Ngano? Chapter 3, again, verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So mga kaigsunan, it is willful rejection of that light. Gi-reject sa mga tao ang kahayag. Wala gyud tao nga makabasol sa Ginoo, nga moingon sa Ginoo, mga kaigsuonan nga, ay Ginoo, wala man gyud ko nimo gihayagan Ginoo mo nang na-impierno ko, dili oy. Ato makita tanang tao, every man gihayagan sa Ginoo. But ang tao lang gyud yang gi-reject. Na mga tanang kakaron, pastor, daw bilugar kadto lugar ang mga tao nga mga tuwa mois bukid nga wa gyud mawalihi. Wala gyud masultiis bolong sa Ginoo, unsa gyud mahitabo sa ilaha, ay wa nagkulang ang Ginoo. In Romans chapter 1, mga kaigsunan, tanawa nimo ang tanawa ang pulong sa Ginoo, verse 19 and verse 20. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. Gipakita sa Ginoo. For verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So meaning, the creation itself, mga kaigsuonan, is great
evidence. Ebidensya kaayo that God is there. You see? So walay excuse ang tanang tao mga kaigsuonan. You see? Because God has an evidence, and that is mauna ang creation mga kaigsuonan. Pero kita nga mga Kristohanon, it is our job nga ato yung paningkamutan nga ipakita pa gyud sa mga tao. Pinaagi sa iyang pulong that He is there and He wanted to have a relationship with them, with people. Now, kalong gideclare sa Biblia, daw bi pastor og naagyo di mo tuos Dios. Last verse na lang and I will close. In Psalm chapter 14 verse 1, Psalm chapter 14 verse 1, the Bible says, "The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good." So only a fool, buang lang ang muingon nga walay Dios. Because God did show Himself even in the creation, in the Bible, and through preachers nga nagwalis pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. He is our light. Now, di ba ito nakita? He is our creator. We can function the best with His guidance. He is our light. We can see clearly ang atong mga kinabuhi with Him. Ang mahimot ang mas satisfied ug mas malipayon, pinaagi sa iyaha. So igsoon, dangop sa Dios karon. Ug ang kahayag nga gihatag sa Ginoo in our time today is the Lord Jesus Christ. Nagpakamatay siya sa cross tungod sa atong mga sala, gilubong na banhaw para kita matarungon. Wala na kay laing angay buhaton if you wanted to be saved. Call upon the name of the Lord Jesus Christ. Lord Jesus, save me. And believe that iyang gibuhat sa cross, igo alang sa imong kaluwasan. Ay napaglangan, duol kaniya ug ang kuna ang kaluwasan. Usa ka awit alang kanimo igsoon. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Salamat sa mga pag-awit. Magkamputa.
Ama nga langit nun, dalaygon ka nitakna sa kagabion. Salamat Lord kay ang among gisimba mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nakasayod sa amoa, nakabalo kung unsa ang mga butang nga angay namong buhaton o ikaw Ginoo ang magbuot kung unsa ang maayo ug tama Ginoong Dios. Tama ug mali sa among mga kinabuhi. Because you are the moral standard Lord because you are our creator. So Ginoo, help us to know you more and follow your will more sa among mga kinabuhi Ginoong Dios. Help us to function more. Pinagis maghatag ka namo og wisdom Lord how to be able to glorify and magnify your name. Ginoo, you are our light. Ikaw ang kahayag na lamdag sa among mga kinabuhi Ginoong Dios ug nagtudlo kanamo kung unsa ang among angay pagabuhaton sa matag adlaw. Ginoong Dios, itugot nga imong mga pagiya, ang imuhang mga pagtudlo Ginoong Dios, kanunay maoy mag-uban kanamo Lord para kami dili mawala sa mga dalan nga among ginasundan Ginoong Dios. Ikaw ang maghatag kanamo og kalipay ug kaalam sa among padayon nga pagsunod sa imong mga lakang. Salamat Ginoo kay ikaw nagpadala sa imong anak nga may mubayad sa mga sala para kami makaangkon sa kaluwasan. Panalangini ang mga kaigsunan Ginong Dios nga niya karon nga hinaot paunta ang imong kahayag nga among nakaplagan Ginong Dios mas musanag pa sa among mga kinabuhi ug kini makita pud sa mga katawhan sa palibot Lord para sila pud muhimaya kanimo ang among amahan nga naa sa langit. Salamat sa imong kaayo Ginong Dios, salamat sa pagtubag dinhi nga mga paghangyo sa ngalan ni Hesus gipangayo ang mga tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa tanan.